ang issue natin doon sa scope na to, binalik ng client. Itong ating Uben na yan. Binalik kasi ay pag daw binabago ang parallax, nagmo-move daw sa side yung parallax. Kita ko naman siya na nakasentro ka sa 50, pero pag lumilipat ka nga naman ng parallax, gumagalaw nga siya ng medyo pakanan ng kaunti. Pero, nung tinesting ko naman doon sa malayo, sa long range, nag-drop lang ang bala pababa. Hindi siya, hindi siya kumanan. Hindi rin siya kumaliwa. Talagang bumaba lang. No, so walang problema, hindi nagbago ng windage. So, ibig sabihin, baka normal lang kasi, syempre, yung ating naka-etch na reticle dito, binago mo na rin yun eh. Ginalaw mo na rin siya nung ikaw ay nag-zero. So, wala na talaga siya sa pinaka-sentro. Pero ito pa, nung ako ay nakasilip ng saktong gitnang-gitna yung tingin ko dito, hindi, kasi kapag nakatama ang parallax mo, kahit sa gilid mo yan tingnan, yung crosshair, yung dot ng crosshair, nakatutok pa rin sa bullseye. So, pag binago mo parallax, hindi na yun magtatapat. So, sa case na to na diretso ako nakasilip, walang angle, diretso naman yung kanyang movement. So kapag nakasilip ka lang talaga ng tagilid, tama yung parallax. Pag binago mo, ayun, nag-uumpisa rin siyang ma-adjust. Pero pag saktong-sakto yung silip mo, hindi na apektuhan yung walang paglihis na nangyayari. Diretso lang. Yan. So yun yung napansin ko dito sa ating scope na ito. Itong isang to. So, subukan natin kapag yung sarili nating scope kung ganun din yung scenario. Ito yung matagal na natin ginagamit. So, tapat muna natin sa 50. Ayan, nakatapat na siya sa 50. Wala siyang movement. Yung dot ng crosshair at saka yung bullseye, magkatapat. Kahit igalaw ko yung mata ko, hindi siya gumagalaw. Nandun lang siya sa sentro. So, ibig sabihin, nakatama ang parallax natin. Now, subukan natin i-adjust yung parallax natin. Idagdag natin kung may movement ba yung dot doon sa bullseye. So, pag hindi tayo nakasilip ng sentro, tagilid ng kaunti, magalit kasi. Ganun din. Tumatagilid talaga siya. Kasi hindi ka nakasilip ng diretsyon-diretso dito. Kumbaga, yung silip mo kanina na magkatapat yung bullseye at crosshair ay dahil tama yung parallax. Pero kapag salo talaga ang parallax, tapos tagilid ng konti ang silip mo, nagalaw talaga siya ng side, papunta sa side. Ito po. Kasi nandito ako sa direction na to. Dito ako nakahilig. Kaya ang direction niya, papunta dun sa kabila. Pero kapag medyo mababaw ang silip natin, sa may ibabaw tayo mag-base, ayun, pababa yung kanyang yung reticle, nagde-direction pababa. So, conclusion, walang sira yung scope. Kasi normal na kapag hindi ka nakasilip ng straight na straight dito at nag-adjust ka ng parallax, yung parallax ay magkakaroon ng alima ng side kung dito ka lang sa part na to, or downward kapag medyo mataas yung silip mo. So yun yung napansin ko. So walang sira to. Susubukan natin, tapat siya sa 100 meters na target.
So wala naman ako nakitang problema pag tinatapat siya doon. Okay? Sabihin ay hindi hindi yung hindi itong scope ang may problema, kundi yung orientation kung paano ka nakasilip sa scope. So, since siguro sa unit, hindi pantay na pantay ang silip mo, so pag i-adjust mo to, meron talaga siyang movement. So, yun ang napansin ko dito. And then, another one, yung kanyang sukat dito, tama naman yung kanyang parallax doon sa kanyang distance. Maliit lang nga yung gap niya dito. Pero nagtatali pa naman siya sa 50 at saka dun sa nasa 98 meters. So around 100, ano yan, 105 something na yards yan. So nagtatali pa naman dito. Okay, so yun ang ating conclusion. Walang sira, good to go.